Posibleng ngayong weekend na po maiproklama ang mga nanalong senador at party list groups sa Bilang Pilipino 2025. Ayon po sa COMELEC, kung mangyari yan, ito na raw ang pinakamabilis na canvassing at proclamation ng mga kandidato. Nasa frontline po ng balitang yan si JC Cosico. Kasunod ng mga ulat tungkol sa umano'y anomalya at irregularidad sa katatapos lang na Bilang Pilipino 2025, nanawagan ang nakakulong na si Pastor Apollo Kibuloy na tumakbong senador na magkaroon ng manual recount ng mga boto. Sa pahayag ng spokesperson niyang si Attorney Israelito Torion, sinabi niyang layon lang daw nitong palakasin ang proseso ng eleksyon. Gagawin daw nila ang lahat ng legal na hakbang para siguruhin ang integridad ng bawat boto. Pang-31 si Kibuloy sa senatorial race na may higit 5.5 million votes base sa partial and unofficial count. Pero sabi ng COMELEC, para magkaroon ng manual recount, kailangan munang maghain ng electoral protest. Kailangan pa raw ng batas para sa manual recount at dagdag budget dahil sa honoraria ng mga gurong magmamano-mano ng bilangan. Nagsimula naman na raw ang random manual audit na required ng batas kung saan mano-manong bibilangin ang boto sa piling presinto at pagtutugmain sa naimprentang election returns. Muli rin iginiit ng COMELEC na walang dagdag bawas sa boto kasunod ng mga umano'y discrepancy sa partial and unofficial count. Hindi po nagsusumo total ang COMELEC. Wala rin po kaming ranking sa lahat ng mga kandidato. Bawal po namin gawin yon. Kung may nagbago man ng numero o yung boto na nakuha, ay hindi po sa amin galing yon. Ang senatorial candidate naman na si Rodante Marcoleta, hiniling na payagan ang maagang proklamasyon ng mga nangungunang senador. Pang-anim siya ngayon na may higit 14.9 million votes base sa partial and unofficial count. Pero sabi ng COMELEC, maghintay na lang daw. Mabilis kasi ang canvassing ng mga boto, kaya hindi raw kailangang magbadali sa proklamasyon. Katunayan, sa pagtatapos na ikalawang araw ng canvassing, 159 sa 175 na certificates of canvass na ang naproseso ng National Board of Canvassers. Kaya sa Webes, planong matapos ang canvassing. Pagdating ng Sabado o Linggo, posible na maiproklama ang mga nanalong senador at party list groups. Kung mangyayari yan, ito na raw ang pinakamabilis na canvassing at proclamation ng mga nanalo sa eleksyon. Kung lahat po ng mga kandidatong sa palagay nila ay panalo sila, pakikihintay na lang po. At total naman po, ginagawa ng paraan ng lahat ng inyong komisyon na mapadali po natin yung canvassing po natin. Paalala naman ng COMELEC sa mga kandidato, panalo man o hindi, kailangang magsumite ng Statement of Contribution and Expenditure o SOSE hanggang June 11. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Samantala, sinimulan na ang random manual audit o ang mano-manong bilangan ng boto sa ilang balota. Mahigpit ang pagbabantay at tiniyak na hindi bahagi ng Electoral Board ang mga gurong nakatoka sa pagbibilang. Nasa frontline ang balitang yan si Carrie Cator. Sunod-sunod na ang pagdating ng mga ballot box mula sa higit 700 polling precincts sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dito isasagawa ang random manual audit o ang mano-manong pagbibilang ng mga boto. Mahigpit ang seguridad dyan at limitado ang access sa mga tauhan ng RMA. 1 oras lang din pinayagan sa loob ang media. Kung makikita nyo sa kanan ko, isa-isa nang inilalabas ang mga balota mula roon sa mga ballot box. Ang bawat isa niyan, umaabot daw ng 1,000 ang laman. At ang gagawin ng mga guro riyan ay mano-mano nilang bibilangin ang lahat ng boto na nandyan para masiguro at ma-check kung tama ang binilang ng mga automated counting machine sa nangyaring Bilang Pilipino 2025. Pagkatapos ay ikukumpara ng tinatawag na verifiers ang kanilang mga tali sa inilabas na election returns ng mga ginamit na ACM sa botohan. 60 teams ng public school teachers ang tagabilang kada batch, habang may 60 verifiers din mula sa civil society and professional groups gaya ng PPCRV at NAMFREL. These are public school teachers. Nagkaroon sila na experience as member of the electoral board in previous elections, not during this election. We have verifiers. They observe what the team is doing. No? Hindi pwedeng parang shortcut nila na sige, parehas na lang tayo.
Kasama sa mga mano-manong binibilang ang mga boto para sa pagkasenador at congressman, gayon din ang mga party list at mayor alinsunod sa batas. Ayon sa election watchdogs, halos 100% ang accuracy o ang pagkakatugma ng mga resulta kahit sa mga nagdaang eleksyon. Pero sakaling mapatunayan daw na lagpas sa 10 ang discrepancy o kaibahan, muli nila itong ipasusuri sa kanilang Technical Evaluation Committee. Importante ito kasi malalaman nila na yung kanilang balot na binasa ng makina, tiningnan din ng tao. Dahil sa mabusising proseso, tinatayang tatagal ang RMA ng hanggang 45 araw. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.